Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni Mr. J. Sonza. 2 hours ago, ipinost niya ito. Basahin ko lang ha. Kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang allegedly ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang Congress people na kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman, Tiang Liza. Is this true, Mrs. ng President? Question mark. So, nagtatanong si Mr. J. Sonza. Parang nakakaloko itong si Liza Marcos sa iglesia. Ano? Naliliitan ka sa INC, madam? So, halos lahat nagtatanong, question mark. Okay. Kahapon, may post na naman na ganito si Sir Jason sa tungkol naman kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, totoo ba na na-heat stroke si Speaker Martin Romualdez at dinala siya sa St. Luke's Hospital? Napakaingay ang chatter. So, nagtatanong. So, sa comments, naglagay ng comments si Jason sana please lang ang Office of the Speaker to issue a statement regarding this matter dahil karapatan ng mamamayang Pilipino para malaman ang kalusugan o kalagayan ng fourth highest official of the land. So, ako, binantayan ko kung meron na bang statement ang Speaker of the House, Office of the Speaker. Wala akong nabantayan. I don't know sa inyo mga kaibigan, baka meron kayong nabasa na pahayag ng Office of the Speaker tungkol sa alleged nangyari sa kanya na heat stroke. Ang mga nababasa ko, mga post o mga blog na nagsasabi tungkol niya, totoo nga. Kailang puros mga haka-haka. So, wala pa rin kasiguruhan kung ano talaga ang nangyari kay Speaker Martin Romualdez. Kailangan natin ng official statement mula sa Office of the Speaker. Okay, so ito, nabigla ko. Itong post ni Mr. Jason sana ito, kalat na kalat ngayon. Maraming sources si Mr. Jason sa dahil napakatagal na niya sa larangan ng journalism o broadcast media. May maraming mga kilala. Maalala ko, siya yung unang siwalat, yung Code Blue, yung may nangyaring awayan sa Malacanang at merong inerlit, sinakay sa helicopter na pasyente, dalawa, doon sa St. Luke's. Pagdating sa St. Luke's, Code Blue, delikado na. Si Mr. Jason sa ang source niyan. So ito, marami siyang sources at nakikurious ako kung ano ba, totoo ba ito? So, dahil nagtatanong si Mr. Jason sana mag-issue ang PCO tungkol nito. I-deny lang kung hindi totoo. It's not true. O at least mayroong sagot. Okay, so bakit kailangang bayaran ang Iglesia ni Cristo? Di ba ang kanilang pahayag, kasi itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, yung rally nila, it's either way. On one angle, parang lumalabas na
ang mga iglesia ni Cristo ayaw ng impeachment at parang sinusuportahan nila si BP Sara. Yan, isang anggulo yan. Kung ang isang grupo, isang tao, itong angle ang titignan niya na mag-rally ang iglesia dahil ayaw nila sa impeachment at sinusuportahan nila si BP Sara, eh talagang patitigil mo ang rally ng iglesia. Kasi lalo lang sisikat si BP Sara kung matuloy ang rally. So, yan, isang anggulo yan. Kaya lang, isang anggulo din na malinaw, sabi ng iglesia, sinusuportahan nila ang pahayag o opinyon ng Pangulong Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. So kung dito ka nga anggulo titingin, eh magpasalamat ka pa na mag-rally ang Iglesia ni Cristo kasi ang rally nila pro-BBM, pro-kapayapaan, pro-people, pro-country. Kasi para hindi tayo magkawatak-watak. Di ba ganun yun? Kaya ako, natutuwa ako sa rally ng Iglesia ni Cristo kasi kung papakinggan ng mga kongresista ang panawagan ng Iglesia na huwag ituloy, ang makikinabang, ang taong bayan, ang makikinabang, ang ating bansa, kasi hindi na tayo magkawatak-watak. Kaysa yung itutuloy mo yan, at kung ano man ang resulta, lalo lang iinit ang sitwasyon sa politika. So, kayo mga kababayan, saan kayo nakatingin na anggulo itong rally ng iglesia? Is it pro-BBM, pro-government, para hindi tayo magkawatak-watak? Or is it pro-BP Sara? Okay? So, ganyan yan. So, ang tanong dyan is, kung ang tingin ng palasyo ay pro-BBM itong rally ng iglesia, hindi na kailangang magbayad. Dapat hikayatin pa ang Iglesia ni Cristo na ituloy ang rally kasi pabor ito sa Administrasyong Marcos kasi yun ang opinion ng Pangulo. Kailan kung ang tingin nila itong rally ng iglesia, kung ang tingin ng Malacanang, palasyo, kung ang tingin nila ay ang rally ng iglesia is pabor kay BP Sara, ito, yun, gagawa sila ng hakbang para hindi matuloy. Kanina, may narinig akong vlog, si Congressman Marcoleta mismo, magsama ako sa rally. Parang nananawagan niya na samahan niyo ako sa rally naming mga iglesia. Maraming gustong sasali sa rally ng iglesia. Nagtatanong yan si Crescent Laureta Chu. Pwede ba kaming sumama? Non-INC member. So, hindi ko alam ang sagot nun eh. Dapat, sana mag-comments kayo dito. Mga nanonood na Iglesia ni Cristo kung pwede bang sasama. Sa tingin ko, hindi pwede. Dapat mas maganda, solid iglesia lang ang mag-attend. May kaibigan akong bishop ng mga evangelicals o protestant. Una, sabi niya, mag-organize sila ng localized rally. Dito sa Mindanao, taga Caraga region, itong kaibigan ko na bishop. But sabi niya, magawa sila ng position paper. But once na tapos na yung position paper or manifesto, pipirmahan ng mga bishop, pastors, leaders, padalhan daw nila ko para maipahayag din nila ang kanilang pagtutol. Ayaw nila nitong impeachment
na laban kay VP Sara. So pareha sila sa Iglesia ni Cristo, although hindi kasing laki ng rally ng Iglesia. Kasi ang Iglesia worldwide, itong Protestant, Evangelicals, whole country, nandyan sila. Kailang kanya-kanyang pananaw ang mga leaders, walang iisang decision. Kaya local sila. So, again, ito, tanong lang ni Mr. Jason sa, totoo ba na ganon ang pahayag ng unang ginang? Sana sasagutin ito ng palasyo para matuldukan ng issue. So, basahin ko ulit Iyan posted 2 hours ago. Kalat na kalat ngayon. Sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyayabang umano, umano, ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para wag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman, Tiyang Lisa. Is this true, Mrs. ng President? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa Iglesia. Nalilitan ka sa INC, madam? Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Ang Hilito Buluran, sabi niya, corrupting Congress only in the Philippines. Gatus Victor, sanay na sanay sila sa ganyan, manunuhol gamit pera ng Pilipinas. Adora Reyes, yan, gawin nila halos lahat ng nasa gobyerno, sinusuhulan nila ng pera ng taong bayan. Sana wag magpabayad ang INC kasi ang alam ko para sila sa katotohanan at may dignity sila. Okay, ito Roberto Ocampo, malabo iyon. INC ako. Ito Roberto Ocampo, INC ako. Mayaman kami, hindi kami bayaran. Lalo ang executive minister hindi papayag. Never in her dreams. Sabi. So, anong masasabi nyo tungkol dito, mga kaibigan? Comment naman kayo.